This show is rated PSG. Pareho silang gago. Uy, kumusta sa inyong lahat? Welcome nga pala sa Norem Podcast, pare. Kung saan, Norem na kaming gustong pag-usapan. Dahil never nawalan. Kami nga pala yung Stupid Source. Ang pangalan ko ay Raf. Ako naman si CS. At isang paalala lang, ang podcast na ito ay rated PSG. Pareho silang mga gago. Bagong ano yun ng MTRCB. Bagong rating ng MTRCB. Welcome! Sa kakagising lang podcast. Wala pang tulog. Pero parang ano ngayon, ba't parang may masyado tayong distant nga, sa each other? Oo nga, no? Kasi dati magkatabi tayo, magkahawak pa yung kamay natin pag nagpa-podcast tayo. Hindi nila nakikita eh. Pero ngayon parang may ano eh, no? May pader. Parang may balakid sa gitna. May pagsubok. Pakilala mo naman natin yung tropa natin, pare. Ito nga pala ang first time naming mag-guest sa podcast na to at ang napili namin. Actually, dapat si Sir GB Labrador, ng Comedy Manila. Siya yung dapat na first namin magiging guest. Pero alam mo yun, hectic ang schedule niya. Marami nangyayari sa buhay niya, pare. So, wala siyang time sa mga ganitong klaseng podcast. Kaya nagpadala na lang siya ng proxy, ang anak niya. Mag-ano ka naman, magsalta ka naman sa mic, pare. Kumusta kayo guys? Ako nga pala si Dex. Hindi ako anak ni Sir GB talaga. Bakit tinatapil mo na siya? Ba't naman ganun, pare? Pare. Baka mamaya mag-expect sila eh. Saan ba nag-originate? Guys. Tama ba? Bigyan natin ng konting context. Si Dex Concha nga pala, isa siyang stand-up comedy din. Na based dito sa Manila, pare, kasi lahat naman ng comedy nasa Manila. Comedy Manila nga eh. Kailan kayo magkakaano no si Mindanao, pero that's a discussion for another day. Pakilala ka naman, pare. Ano bang paano mag-umpisa? Alam ko nag-start tayo same week. Tama ba ako? Actually nag-start ako 2021 ba? Talaga? Pero online. Sinubukan ko siya mga 3 times tapos so all this time akala ko magkasabay tayo. Technically, akala ko nauna pa ako sa kanya. Talaga? Oo, kasi matagal ka na wala eh. Hindi, kasi parang hindi rin naman ako ramdam nun, sa totoo lang. Ako nun, tawag dito, sinubukan ko siya 3 times, tapos parang, syempre, bumomba. Hindi natakot ako. Talaga? Oo, kaya sa Mandos to, Hindi, online to, sa SDB? Hindi, hindi ko alam kung may SDB na nun eh. Sa Pinoy Pusong Hapon Open Mic. Saan yun? Yung kay UK tsaka Israel. Yun. Okay. Ano po open mic pala noon? Online siya. Tawag dito, via Zoom. Tapos, syempre, bumomba. Hindi, hintayin ko na lang pag pwede na ng live. Inintay ko. Paano mo nasabing bumomba nun? Nung pinapakinggan mo ba yung mga ibang comedian? Kasi sino ba kasabay ko nun? Kasabay ko sila sa same lineup Sila Derf, Andren, tsaka si Leland. Tapos yun nga sila Yuki and Israel. Okay naman. Nakakatawa. Bago ba mag-pandemic? Ano ka 21. Na? Alam mo na may eksena? Hindi ko alam. Paano discover? Tawag dito. Tagal na ako fan. Kaya gusto ko siyang i-try din. Pare-pare sa mga natatayong gano'n. Gusto ko siyang i-try. Tapos, nung time na yun, kasi diba sumisikat na rin si Red Olier. Nag-PM ako sa kanya. Go idol. Welcome! Tama yung podcast na pinuntahan mo, pare. Sabi ko sa kanya. Kasi, nagsusulat na ako ng jokes noon. Tapos, ang ginagawa ko, ina-edit ko siya na parang video. May animation ba? Pinakita ko kay Red. Sabi ko, Sir, nakakatawa ba to? Sabi niya, hindi. Sabi niya, alam mo pare, kung gusto mo malaman kung nakakatawa ba, i-try mo sa open mic. Tapos doon yung sinabi sa akin sa Pinoy Pusong Hapon niya. Tapos tinesting ko yung joke na yun. Hindi nga nakakatawa. Kasi ka din pala, Lenny supporter ka ba? Pero nung time na yun, hindi pa siya nag-Lenny. Talaga? Actually, kilala ko na si Red before sa wrestling. Sa wrestling. Wrestling. Wrestling fan ka din. Mas kilala ko siya dati as Frederick Mahaba kaysa Red Olier. Yun ba yung niya? Yung wrestler name niya? Yung ba tawag? Wrestler name? Pangalan na lang. Ring name. Ring name. Actually, ring name yung tawag. Pero, mas kilala ko siya as Frederick Mahaba kaysa Red Olier noon. Nagulat nga ako, nakita ko
nagsistand up pala siya. So sa kanya ka talaga nagsimula, wala kang napanood na, pero sino talaga yung napanood mo dati before Red na nagsi-stand up? Siyempre, Alex. So, Nakikita ko na si Alex dati. Tawag dito, parang iniisip ko, kasi ang laki na ni Alex nun, parang, di ba, chance lang na siya yung super sikat, baka walang eksena talaga. Hindi, nalaman ko lang talaga, true kay Red, tapos doon na Comedy Manila. Comedy nerd ka ba, pare? I mean, yung before. kasi ako, comedy nerd ako eh. Bago pa yung, bago ako nag-start ng mag open mic. Talaga ako, comedy fan talaga ako since college. Tapos yung nag-start ako, parang ang laking validation sa akin or confirmation bias lahat nung nag-start ako mag-open. Kasi nakita ko lahat ng mga comedy nerds. Tapos ang sarap mag-geek out yun. Hindi ka pala nag-umpisang gano'n. Tawag dito, hindi ako nerd sobra. Siguro poser ako na comedy nerd. Kasi makakilala ko lang sila. Hanggang ngayon naman eh. May tanong ka ba tungkol sa comedy? Tawag dito, syempre, makakilala ko sila Russell Peters. Yung mga mainstream. Ang pinaka... Si Joseph, gano'n. Si Joseph, Ang pinaka, pinaka siguro deep cut na name na pinapakinggan ko talaga. Na in hindsight ngayon, parang hindi pala siya gano'n ka-deep cut. Si John Mulaney. Talaga? Para sa'yo? Noong time na yun, pero ngayon nakita ko na sikat, sobrang sikat pala niya. For the benefit of those who don't know, pare. Sino si John? Ano yung deep cut? Parang yung Mo lang ko pero hindi ko naintindihan. For the benefit lang din. Gaano ba kalaki age gap natin? Ha? Gaano kalaki age gap natin? Ilang taon ka ba, pare? 25. Tatlo lang. Tatlo lang pala eh. Ba't di mo alam kung Kasi ano deep ibubo cut? kami. Kasi 22 lang siya. Deep cut, parang tawag dito. Kumbaga yung hindi sobrang sikat, pero maganda. Magaling. Okay. Akala ko negative eh. Nung sinabi mong deep cut, parang, In a way. yung pagkakaintindi ko, parang pa-deep. Hindi. In a way, parang medyo, kumbaga hindi siya ganun kakilala. Parang underground ganun. Oo, parang underground. Nakakatawa, sabi mo, talaga? Gumano ba ako? Hindi ko naman alam yung meaning. Kumbaga kumbaga kapag rap yung usapan, yung mga nagsisimula sa flip top na magagaling, yung deep cut yun. Okay, gets. Word for the day. Deep cut, Deep pare. Sabi sa inyo, Parang educational tong maganda yung title eh, deep cut. Ayun pare, Rederick Mahaba. Paano ako ng wrestling doon? Mas alam ko pa na may eksena ng wrestling dito kaysa comedy. Malaki ba? Gano'ng kalaki ba yung eksena? Ng comedy or wrestling? Yun sa wrestling pare. Noong time na yun kasi isa lang naman, PWR lang. Hindi ako yung dito eh, dapat yung tanongin. Pero sige, umalis ka na. may alam ako. Noong time na yun, isa lang yung Ikaw gusto naming tanongin. Noong time na yun, isa lang yung promotion talaga, PWR. Tapos nung medyo lumalaki na sila kasi nagkaroon na sila ng mga guest wrestlers from ibang bansa. Yeah. Meron silang nakuha na dating champion sa WWE. Parang may nakita ko, si pare. Tajiri. Bukod pa doon. Napanood namin sa mic. Half Pinoy to. Si TJ Perkins. Hindi ko kalala. Hindi mo kilala? Siya yung mahaba buhok, di ba? Hindi. Nagpagupit na yata. Basta yun, medyo lumalaki na sila. Tapos nung nag-pandemic, syempre, nag-shutdown yun. Along with other controversies na hindi ko alam kasi fan lang naman ako. Ano ba appeal ng wrestling pare? Kasi alam mo yun, punong-puno na ng gay jokes sa professional wrestling. Ano appeal niya? Ano appeal ba? Kasi nanonood din ako ng SmackDown Raw, pero elementary ako, tapos di ba ginagaya ng mga elementary, gano'n. Yung dati gustong-gusto ko pa si Rey Mysterio kasi maliit siya, maliit ako, gano'n. Tapos, buya ka, 619. Angas kaya mga... Kabuya? Buya ka. Buya? Ano yun? Yun yung intro yung song. Ano yung appeal ng wrestling? Kasi parehas ng tayo. Theatrics Ako din kasi nung bata ako, parang na-bit-bit ko na lang hanggang pagtanda rin kasi. Pero sa totoo lang, maganda yung mga kwento minsan. Yung storyline ba? Naniniwala ba kayong dati, totoo ang wrestling? Tanong mo yung yung wrestling nerd. Tawag dito? Hindi, yung unang panonood niya.
Naniniwala Oo, ako. pare, sobrang convinced ako. Kasi puta, may dugo, gano'n. Naalala ko yung napaka-vivid nung memory nung una ako nanood ng wrestling. Nagbabakasyon ako sa probinsya nun. Tapos nagbabakasyon din yung pamangkin ko, nakaedaran ko. Si Ice. Kalala ko. Ayan. May, si Ice na, si Saint Ice Rocks. Ice Rocks. Ayan, kamag-anak ko yan. Hindi ko kalala yun. Yung sa flip top. Saint Ice. Si Ice Rocks and Chris nila. Adik din yun sa wrestling. Wrestling. Tapos, nanonood kami dati ng wrestling. Pinanood niya sa akin. Tapos, sobrang bothered ako pare kasi ang dugo. Tapos, alam ko, siguro grade 2 ako nun. Tapos, nung grade 6 na ulit ako nahumaling siguro. Yan. Yung appeal niya sa akin kasi, tawag dito. Tsaka parang, hindi ko na siya tinitignan nasa sport kasi. Kaya wala na akong pake kung peke ba yung ibang suntok. Hindi ko na siya tinitignan nasa sport. Yun yung problema na theatrics nga daw eh. Kumbaga, pag papanoorin mo siya, dapat yung approach mo para ka nanonood lang ng teleserye. Magandang nga yun, tip. Dapat pala nasa Netflix yung mga yan, no? Tapos, may series. skip intro. Anong mga storyline ba ang kadalasan sa... Ano yung tumatak na lang sa'yo na storyline? Siyempre, may beef, mga ganun sa wrestling. Meron ganun. yung... Nalala ko sa Roy at Raw, yung agawan ng Chota. Si Kane tsaka sa X-Pac, pero luma na yun. Parang maganda rin yun. Pero ano yung favorite mo sa'yo? yung pinaka tumatak sa'yo na storyline na... Meron sabi mo, sabi nga, putang ina, canon event to. Meron nung tangina, sige. Meron nun, kilala mo familiar kayo kay CM Punk. Nag-MMA yun. Tapos nabugbog siya. Meron nun kasi may storyline na ito maganda to kasi in-integrate nila yung nangyayari sa totoong buhay sa kwento dun sa wrestling May mismo. personals din. Oo, kasi merong mag-e-expire na yung kontrata niya. Tapos parang legitimately marami siyang hinanakit sa WWE. Tapos sabi... Bigay kang isa? Ha? Bayad? Hindi. Tawag dito. Kasi hindi siya... Hindi siya nabibigyan ng spotlight. Laging si John Cena. Hindi naman nakikita si John Cena. Bakit yun? Kaya may spotlight Pero yun, parang in-integrate nila sabi sa kanya. Kasi siya yung ginawang contender dun sa championships kalaban si John Cena. So, binigyan siya ng live microphone. Sabi sa kanya, maglabas ka ng kahit anong hinanakit mo. Tapos yung pare sumigaw siya, tangina mo Duterte! Ano mo BBM? Pero yun, pare, tapos in-integrate nila. Tapos ang ganda kasi parang may mystery na nag-resign ba siya ng kontrata or na-renew ba yung na-renew ba siya, ganun. Tapos, endo talaga. Tapos since contender nga siya, siya ba yung magcha-champion? Aalis ba siya ng WWE na dala-dala niya yung belt? Yung mga champion ba, yan? Scripted din. Pare. Parang... Tuwan-tuwa pa naman ako ng pag champion yung idol ko. Ibig sabihin, sobrang galing niya. Ganun. May rankings. Ano pala? Wala. Basta pipila, ikaw na yung next na contender. Ganun. Walang rankings. Parang ganun. Parang hindi mo kailangan i-earn para umakyat ka bilang Pwede, depende sa storyline, pare. Kung halimbawa... mahalaga talaga. Yun yung Or baka sa yung pagiging sikat, yung kasikatan. Actually. Meron ngayon sobrang sikat niya. Pero baka hindi siya umabot sa radar niya. Kasi meron naglalaban doon heavyweight. Si Rey Mysterio ba naging heavyweight champion? Pare. Diba, heavyweight siya pero kalaban niya si Big Show. Doon ako nagtataka nung nalaman ko sa MMA. Kasi tawag dito, kaya lang naman ng champion niya si Rey Mysterio kasi namatay yung tropa niya si Eddie Guerrero. Tapos parang siya yung best friend niya. Di binigyan siya ng opportunity para feel good. Naalala ko meron pa yung I Quit match. Kasi nasabit yung paa niya. Yung umabot, di ba dito yung ring. Umabot sila dun sa pinaka-entrance tapos akit sana siya. Dun sa poste. Tapos biglang tumayo yung niya, yung kalaban niya. Sino ba kalaban niya nun? Hindi ko alam. Marami ng I Quit match. Ano yung I Quit match? Self-explanatory. Yung magsasabi ng I Quit. Siya yung talo. Basta Oo. Ganda naging wrestling. Pero scripted din yan. Pare. Ganda naging about wrestling. Tapos balik tayo kay CM Punk. So pare nanalo siya. Talaga? Kasi pumirma siya ng bagong kontrata. Tapos siguro umalis siya parang
halos 1 month ata siyang wala sa WWE. Wala silang champion. Kung nag-ano sila. Pinikate niya yung title. Hindi, bit-bit niya. Talaga? Oo, pumunta pa siya ng Comic Con noon, si Triple H, yung nasa panel. Tapos nagtanong siya habang bit-bit niya yung championship. Ang ganda pare. Ewan ko kung... Ba't kaya ako walang belt, no? Oo nga, champion ko eh. Naisingit lang yun. Di ko alam, pero baka... Gagawin ko lahat. Di baka Baka may meron, pasok yun sa baka meron nakikinig. Oh. Sa mga listeners dito. Okay na, pare. Tama Si na. Raf pare, champion niya. Walang ng open listeners mic. na, pare. Wala ba? Pero si Raf lagi niyang binabanggit na champion niya. Eh. Pagka merong magpapasingit sa lineup, champ shit sabihin niya. Ako ba dyan? CSO. dapat may intro, no? Pag, Champ shit only sabihin niya. Tapos kunwari pa yun sabihin niya, hindi, wag mo akong introduce as champion. Pero tuwan-tuwa naman pag paakyat. Tayo na totoo yung real talk yun. Talaga Kasi ba? mga first after nung competition, syempre tanggap ko na, eto na yung magiging. Sabi ko nga pa nga dati, alam mo na promote na ako sa Hindi na ako isa sa dati kasi pag ini-introduce ako, one of our hardest open micers. Hardest open micers. Hardest working open micers. Yun, tapos nung nag-champion ako, yun na yung Na-champ na. Na-weirdo na ako sa champion, pero yun na yung palaging intro sa akin. Tapos palagi akong bumubomba pare. Pag Kasi ini-introduce. nag-expect sila. Tapos nung sinabi ko, merong isang open mic, sabi mo bang introduce na champion na gumagano. Meron akong okay, ganun. Pero parang ang bigat kasi. Parang hindi ko kayang panindigan. Heavy, ano yung heavy lies the head that bears Ano yun? the crown. Gift and a curse. Ulit. Heavy, Heavy, basta. Mabigat yung ulo niya kasi may crown siya. Yun na. Okay. Ivan, pakikat na lang. Pero ang galing kaya nag-jump si Raf. Nandun ako eh, alam mo ba yun? Oo, Nung pare, nag-champion magkano ka. tayo eh. Hindi ako sumali. Ay, hindi ba? Hindi ako Ano doon sumali. kayo eh? Well, hindi ka ba sumali sa competition? Hindi, kasi banu pa ako nun eh. Bakit ngayon? Medyo umayos-ayos na. Nag-experience na eh. Oh, putang ina, nag-host ka na. Hanip ka. Oo nga. Oo. Nung last open mic, nag-host. Ang galing. Congrats Hindi lang pala. nakailan ka Congrats. na. Nag-host ka na. Oo. Nag-Wiga Dogs ka na. Ganun. Kapagod nga eh. Insecurity ko yun eh. Mag-host. Hindi, yung mga kasabayan ko. Putang na lahat sila nag-host na. Parang feeling ko kailangan na mag-step up. Insecurity ba yun? Na nag-host kami, tapos ikaw champion. Siguro pa rin. Visit ka. Sasali ka na sa next open mic competition. Kung meron. Oo, no? Kasi meron na akong pambato. Hindi, Noong time na yun, wala. Hindi na defend yung title ko, pare. Hindi ka ba, no? Ha? May nababanggit ba na magkakaroon ulit or i-defend mo ba yung wala pa naman? Naiya Wala akong naman tanong ganun. Kasi baka mamaya ang yabang ng dating ko nila. May competition ba next year? Sali ako. Hindi, yung sa'yo niya Ano wala. Ano na? Na may nababanggit magkakaroon na. Ano ba, kung magkaroon, pag tinitignan i-defend ko, mo? pare, parang it only makes sense kasi ang dami nung nabentang. Parang ang dami naging pumunta nung ang daming sumuporta para sa mga open micers. Tapos tangina na isipin mo yung Wicked Dogs punong-puno yung standing ganun. Parang wala nang aircon pare. Sa sobrang daming taong init. Nainita ka nun. Ang lamig kaya nung araw. Talaga? Oo. Init na. Hindi, feeling ko lang din ako eh. Nerves lang. Nerves. Oo. Pero angas nun. Nandun ka din, di ba? No, nandun kami. Hindi lang ako nakapanood nung first leg. Hindi, pangit naman set niya nun. Pero nanalo siya. Pero kung ano yung nagpanalo sa pag iniisip ko, ultimately yung timekeeping eh. Ay, oo, sobrang... Kaya sobrang halaga nun eh. Sabi ko, Sobrang- hindi naman ako yung pinaka-nakakatawang komedyante, pero ako lang yung, at the time, ako yung pinaka-disiplinado sa oras. wala siyang bawas nun eh. Wala. Kasi yung iba, kahit isipin mo, last ng set. Pero, kita mo, under time ba, okay, overtime. Pero walang bumomba nun ah. Wala. Ang sobrang saya nung, yun yung isa sa mga paboritong gabi. Bukod syempre nanalo ako. Ang sarap, ang sarap sa nung, Ay, wait, sarap nung ng ano mo feedback ng ba? crowd. Nung first leg, yung leg mo? May bumamba nun? Sino? Wag na natin pangalanan. Wag na natin pangalanan. Mamaya, pag di na nag-record. Ivan. Pero meron. Pero yung parang na-tempoan na lang din na nung latter half, nung leg, wala na bumomba. Pero nung mga una-una, meron. Kasi malamig na crowd. Pare kasi nandun kami sa likod, hindi kami pinapalabas. Oo. Tapos nanonood kami sa bintana lang, gumagano lang. Sumisilip lang kami. Kaya hindi namin alam kung Kung tumatawa ba kung wala. gumagana ba yung mga jokes ng mga nauna. I-defend mo ba?
Sorry. i-defend mo. Ha? Hindi, bebekate ko na yung title. Bibigay na. Ano ba, sasali ka ba ulit sa Okay na magka-interim. Champion na ako eh. Baka mag-ano. O ano, kasali ka sa finals din? Then feeling ko mag-ano. Oo, Kung sakaling panibago. ganun, baka mag-set ako. Tama. Ay, di ba nung Surprise finals? set. Dami, no? Nung finals, ang dami nang nagano. Kung pagsiset nila ako. Oo. Gusto ko yung masyadong asumero. Kailan ba i-release to? Di ba may show ka? Malapit na. Sa Ayun. susunod na ako magpo-promote. Okay. Sige. Sorry. Pero yun nga, yung Rising Stars of Stand-Up Comedy. Ano, iisipin ko kasi yung mga pangalan eh. Hindi ko kabisado eh. Pero Ang alam ko siya next time nandun na. si Ron. Si Ron yun. Leland. Si Okay na John. lang kaya. Sige. Panoorin niyo si Raph sa November 18. 18. Sa Wicked Dogs ba yan? Wicked Dogs pare. Wicked Dogs BGC. Kasama sila. Si Ron Dolatre, Judd Gregorio, Ayun. Russell Arabis. RG. Mm. RG Malgapo. So CM Punk pare. Kasama si CM Punk. Pero sobrang saya mo siguro na nag-start ka sa sa pag-open mic. Kasi ang daming wrestling fans doon, ano? Pare, kasi tawag dito, yung mga tawag dito, yung mga napapanood ko lang dati, yung sila Andren nga. Since meron kaming common interest na wrestling, madali na lang kausapin. Kaya pero tawag dito, kasi siya yung favorite ko na comedian talaga. Dito. Si Andren. Kaya buti na lang meron kaming wrestling na pinag-uusapan. Kasi pagka baka mamaya mag-fanboy ako dun na sobrang idol kita. Bibili ka ng alak makasabay ka lang sa kanya. At least ngayon meron kaming wrestling na pinag-uusapan. Napapansin ko pala yun na kayong wrestling, di ba? Pag halimbawa Cinema 76, magkatabi na kayo kasi kasi na kayo ng wrestling. Nagre-wrestling din kayo. Hindi. Hindi. Kaya yan. Dati. Thumb wrestling. Thumb wrestling. Dati. Andre. Tawag dito, sa sa Wicked Dogs Poblacion. Lasing na siya, tapos sabi niya sa akin, Dex, chop mo ako. Yung hampas niya sa dibdib. So, Dex, chop mo ako. Bakit? Wala na, gusto ko lang matry. Di, chinap ko siya. Binigay ko naman yung todo ko. Talaga? May puwersa talaga? Sabi niya, nice! Binatukan nyo na ba siya, Ay, wag na share. Namaya na lang. May mga gandang comedian yung bago mag-set, Nagpapabatok. Wala pa nagpapabatok sa akin. Parang game face on. Ano yung may mga ano ba kayo before mag-set? May mga pre-game ba kayo? Pre-cam. Ako marami. Anong pre-game mo? Umiiyak ako ng 6 na beses. Basta ang daming beses. Yung sobrang kabado ka pare. Hindi ka mapakali, lakad ka ng lakad, niraran mo yung line sa isip mo. Ganun. At least ako, ganun ako. Ikaw Sa open mic? Oo. Pero ngayon, hindi. Kasi bullet points na ako kung Dati kasi pare verbatim ako. Kaya mahalaga na alam ko yung bawat linya. Ngayon, meron lang akong keywords na ito yung point A ko, dapat makarating ako dito sa keyword na to. Hindi na mahalaga kung ano yung mga words na gagamitin ko, basta similar. Ganun. Ganun din ako, bullet points na lang. Kasi yung verbatim pare, pag nag-stumble ka, hahanapin mo sa utak. Magpo-pause ka ng 3 seconds, kakahanap. Tapos maririnig mo yung boses. Pero pag nagbo-bullet points ako, minsan may nakakalimutan pa rin ako. Pero parte yun Parte yan Parte yung limot Parang ano na yun Yung pagbaba mo ng stage. Ito, hindi ko nasabi ito. Yung tag. Sobrang nakakadismaya yun. Tapos medyo bomba ka. Dapat pala sinabi ko. Pare yung yung pinaka-key na word, tapos di mo nasabi. Tapos hindi malinaw yung premise. Tapos sinabi mo yung punchline, yung mga mata nila parang, ano yun? Ano sabi mo? Ano yung pre-game mo? Ako? Uminom lang akong tubig siguro. Wala akong pre-game. Tubig? Wala. Tubig ba? Alam ba yung tubig? Norim Alam ka na yan. Ikaw ba meron? Anong Ganun ka rin pre-game ba? Ihing-ihi ka rin palagi. Pare siguro, di ba, dalawang comedian pa bago ako. Pag dalawang comedian pa bago ako, minsan kabado na ako nila. Siguro makakadalawang balik ako si Arnel. Ako rin pa. Tapos iinom din ako ng tubig. Tapos may ihilan din ako lalo. Malamig pa yung... malamig pa. Tapos tawag dito. Pero pag sampa ko ng stage, parang hindi. Kahit tayo na lang. Try mo na lang best mo. Anong nafe-feel mo na? Ngayon ba, nahihiya ka pa rin humarap sa tao? Depende.
Syempre, pagka, Pag si crush na nanood. Yan, may girlfriend. Ay, buti pinalala mo na may girlfriend ka. Oo, Pero mamaya na yan, pare. Hindi, pero pagka, kunwari, minsan kasi nakakatakot yung crowd mismo eh. Pag alam mong, shit, pangit yung crowd. Pero hindi ka nahihiya. Kinakabahan ka. Kinakabahan ako. Kasi ganun din na-realize ko, neto lang recently na, hindi ako nahihiya umakyat ng stage, pero yung kaba ko. Kasi dati may hiya eh. Na yung demeanor mo, yung boses mo. Ngayon malakas na yung boses ko. Dati mabubulong ako, ganun. Pag nahihiya ba kayo, parang merong time na ganun ako dati, yung parang may iyak yung boses. Siguro nung tawag dito, makapal kasi mukha ako eh. Talaga? Hindi ako umabot sa ganyang point ng kaba. Hindi mo makikita sa demeanor ko sa stage. Makikita mo sa binti ko. Tsaka sa kamay ko. Makikita mo gumagano. Talaga? Ako rin, pare. Pero never mo mahalata sa mukha ko na kinakabahan ako. Pati sa boses, hindi. Hindi din. Talaga. Kasi makapal talaga mukha ko. Parang, yung first impression ko rin. Kasi sa Mandos tayo first live open mic. Sabi ko, napagkakita ko dito, puta mukhang gremlin, no? Sabi ko, mukhang gremlin. Gremlin daw. Yung ngipin mo kasi, no? Sumana ugali mo. Pero, tayo na ako nga, pideyo eh. Yung Paano kasi nung unang open mic niya doon sa Mandos, as in yung unang kita ko sa kanya, yun nga nakasombrero, tapos balbasarado, black na t-shirt, tapos black na jacket pa. Mukha talaga siyang, mukha siyang asset talaga. Mukha silang, pag magkasama nga kayo ni Emil, si Emil Buenaventura, mukha kayo mag-partner na police. parang isang presinto lang pinapasukan namin. Para sabay kayo pumasok ng krame, gano'n, sabay training nyo. Si PO1 Benaventura nga pala, isang stand-up comedian. Nag-ano na din yan, nag-host na din siya, nag-host na din siya. Headline pa. Nag-headline siya. Ay, utang ng flying colors sa mga yung mga comments sa kanya dun. Nag-headline siya nung nag-host ka nung... Ay, ikaw yung nag-host. Siya yung nag-host. Ako yung nag-headline siya, no? Binigla ko nga lang siya nun. Siguro mga... Biglaan lang, sabi mo. Sabi ko, kasi inayos ko yung lineup, di ba? Ikaw ba ang kung sinong host siya ang nag-aayos ng lineup. Tapos kasi magkaiba experience ko nun eh. Dun sa Mo's, meron ng headliner. Sa Wicked Dogs kasi, ikaw pipili. Talaga? Na nasa lineup. nakita ko si Emil. Sinoffer mo? Hindi ko in-offer. Talaga chinat ko na lang siya. Pre-headline ka. Ano sabi niya? Wala naman akong choice eh. Sige. Galing naman niya eh. Tama yung diba? Magaling siya. Magaling magsulat, gano'n. Oo, sobra. Tawag dito. Idol ko yun. Kasi feeling ko meron silang writer's room sa Krame. Oo. Bago lang din siya, di ba? Bago lang. Parang nauna pa ako sa kanya. December last year. Yun. Kailan ka ba? Kailan ka ba unang nag-open? September? October last year. Hindi na pa tayo nalalayo, no? Oo. Sabi. July tayo, di ba? Mga ganun. June 30 ako. Ako July 27 na. So yung the following week tayo. Oo. Lang, 1 week apart lang tayo. Siguro ganun. Hindi, July 27 ako, 1 month ata. Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Ano mo pinag-usapan? Paano mo alam na yung una kong sampa? Hindi, unang beses kita nakita. Oo. Pero yun nga, ganun pa rin yung suot niya eh. Parang yun nga yung standard uniform ni Rap eh. Nung nag-champion lang siya, Comedy Manila ng t-shirt. Pero naka-plain Pero yun lang talaga yung t-shirt ko, 10 black. 10 black? wala na. Ay mo kasi iniisip yung sinusuot ko. Kaya yun na lang, t-shirt na lang. Pag may uniform ka. Tapos pag inisip ko, wala naman pa kayong mga tao kung anong susuotin mo eh. Bagay. Pero decision fatigue. Para yun nga. Yun yung actually yung dahilan ko. Tawag dito, mayroong isang open micer dati, sabi niya, para kang anime. Pare-pareho suot mo. Oo. Sino? Nakalimutan ko na yung pangalan niya eh. Pero hindi na siya active ngayon sa pag-open mic. Sino ba yung ibang kasabay natin nun sa Mandos? Doon nag-start? Oo. Ikaw lang yung alam ko. Si Marvin. Oo, si Marvin. Nung nandun kami dati, pare. Anong pare, sorry? Well, hindi ako nakaset sa Mandos. Hindi rin. Hindi ko na-experience. Buti na lang. Okay lang naman. Bakit? Kahit sobra, parang lahat bumubomba dyan eh, no? Ha? Lahat bumubomba. Hindi, may... I mean, walang nagkikill, yun na lang.
Hindi, si Leland nag-kill dun eh. Talaga? Pero si Leland din eh. Sige, binabawi ko na lahat ng sinasabi ko. Mali yung pagkakaalala ko. Pero kasi minsan nga nag-cancel kami kasi walang pumunta talaga eh. Puro comedian na nandun eh. Nangyari na sa akin dati. Wala ring comedian na pumunta, 5 lang kami yung pumunta. Talaga? Tapos ang ginawa nung may-ari si JP, sinama niya na lang kami dun sa restaurant na nire-renovate niya. Tapos nag-inuman na lang kami dun. Walang audience? Walang comedian, wala ring audience. Yun na yung paano pababa, parang tinatamad na siguro pumunta yung mga tao dun. Kasi kung may audience, no, pwede naman. Oo, pare. Kahit isa, dalawa. Nakapag-set na ba kayo sa ganun? Dalawa. Nung last week. Ay, we. Nung nag-host ka, di ba? What? Dalawa. Pero nag-kill ka daw dun, ha? Kamusta? Yun pala, gusto ko itanong yun. Yung sa pag-host. Ano yung difference sa basis? pagsamba lang? Tawag dito. Siyempre, kailangan mong, bukod sa pag-aalala ng set mo, kailangan mong isipin yung oras ng bawat comedian. Kailangan siyempre kasi, para matapos agad, di ba? Para makauwi rin ng maaga. Yun ba yung sinasabi sa inyo pag nag-host? Hindi, parang yun na lang yung ko. Kasi, yun yung mantra ko na kailangan matapos tayo maaga kasi magpasok ako. Para sa para sa sarili mo. Pero syempre, stick to, lang din, parang responsibility mo na lang din para mag-stick ng time yung mga kasama mo na comedians. Binabanteran mo ba yung mga natapos Depende. Hindi po ba siya nakita mag-host? Hindi pa pare. Depende. Hindi nga ako makapag-sign up sa Wicked eh. Hirap, no? Kaya nag-host ako eh. Para makaano ako eh. Pero depende kasi, alimbawa, nandun ka nung Tuesday, diba? Nakita mo yung set ni Joseph Montesilio. Umalis ka na nun. Naabutan ko si Joseph. Sobrang kill ni Joseph. Pag ganun, idol ko din yun. Parang Joseph Montesilio. Hindi naman idol, pero magaling siya. Sinundan ko na yun eh. Tapos binanteran ko din. Hirap, no? Hindi, okay naman eh. Hindi kasi di ba siya, Englishero siya. Tapos ako susunod ako na purita. Kumuha ko din sa isang joke niya, tapos binalitan ko yung punchline na pasok sa akin. Tapos nakakuha ng tawa. Parang okay na to. Dire-diretso na. Sa most yun eh. Tawag dito. Ibabanter mo yung comedian pagka, tawag dito. Ayaw magtunog mayabang. Pag bumomba. Kailangan yun pare. Kailangan. Ayoko yung babanteran ka bago ka sumampa. Yung magbibigay ng, yung i-roast ka bago ka umakyat. Para sa akin, hindi pala para sa akin, narinig ko rin somewhere sa sa comedians sa States, na yung etiquette daw, or unwritten rule, i-roast mo pagkatapos. Bakit? Okay. Bakit pagkatapos? Kasi pag inumpisa mo ng roast sa umpisa, baka ma-off yung sasampagan, baka hindi niya ma-appreciate daw. Pero narinig ko lang yun. Mali ba? Hindi naman. Sa akin kasi parang okay yung lang. mata mo parang may sasabihin ka. Hindi, iniisip ko lang. Sa akin kasi sa akin lang naman. Okay lang. Kasi di ko naman iniisip, pero tama yung sinabi mo eh. Baka iba yung pagtanggap ng Champion ako eh. Baka iba yung pagtanggap ng comedian. Siguro depende. Inisip ng mga tao, pinagkakat ko talagang champion ako. Hindi ako. Champion ka naman Hindi talaga. ko pinapabanggit. Siguro sa akin depende. Pagka pag close ko naman yung comedian, minsan, sa 2 beses na nag-host ako, pag close ko yung comedian, medyo niro-roast ko. Pero lighthearted lang, hindi naman yung sobra na, aggressive. Oo. Baka kunwari si Josh, close kami ni Josh, diba? Sabi ko, kiss nga kayo nakaraan eh. nung intro ko sa kanya, hindi, dito kinis ko siya. Sa lips. Okay lang naman. Wala naman nakikinig dito eh. Tawag dito, intro ko sa kanya, the very shiny. Kasi oily. Ba't yung sinabi, hindi napapanoorin ng mga si Josh? Ayan. Hindi, makakatawa naman si Josh eh. Pero yun nga, close naman kami. Since close naman kami, parang nag-roast back na lang siya. Ganun lang din yun eh. Kung kaya mo naman mag-roast back ka na lang para makuha mo yung crowd ulit. Stig pre. Nung nag-host ka, kailangan ba? Parang nabanggit na to ni Raf, yung kailangan may 15 jokes at least.
15 minutes worth of material. 15 minutes. 15 joke. 15 jokes. May bullet points. Kasi ilan yung sasalang 15, no? Kada gitna. Nag-ano 15 lang minutes ako. pala. Nag-5 lang ako. Tapos the rest puro crowd work na. Mm. Pero may baon ako na iba. Just in case, yun nga, pag may lull na comedian na medyo bumomba. Yung pang salba ng energy. Anong pangalan? Tago na lang natin sa Hindi, pero tawag dito. Pagka mga ganyan, unti lang naman yung bumabomba. Napapansin mo lang yung bumabomba pagka hindi ka, pag naka-line up ka lang. Halata naman pare kung sino yung bumubomba. Parang putang, nakakabingi yung katahimikan. Alam mo yun, tawag dito. Pag sa'yo nang gagaling yun, parang gusto mo na lang matunaw sa kinakatayuan mo. Oo. Yun ang pare, sorry. Yung pinapractice ko ngayon, yung mag-handle ng bomba. Kasi ako, may konting panic pag hindi gumagana. Pero part yun ng proseso yung pagbomba, yung embarrassment, yung mahahumble ka. Kasi hindi ka talaga nakakatawa eh. Ito yung hindi ko alam kung compliment siya. Pero medyo backhanded compliment na naramdaman ko. Nag-set ako nag-guest set ako kay Sir GB sa show niya. Kasi doorman ako doon. Okay. Tapos, pinag 5 minutes niya ako. Tapos parang hirap ng crowd bomba talaga. Oo. Tapos, sabi nung isang comedian doon, sabi niya sa akin, eto si Dex, magaling to kasi talagang ininda niya yung bomba niya. Talagang tawag dito. Sundalo eh. Nag-stick siya sa 5 minutes niya kahit alam niya bumabomba na siya. Hindi ko alam kung matutuwa ako or Pero, sa sa canon event yun eh. pero yun din kasi mag-open ka dun sa veteran na comic, tapos bumomba ka. Pero ang hirap ng crowd talaga ng gabi na. Pero anong ginagawa mo pag bumabomba ka? So, sinisisi mo yung crowd? Tuloy-tuloy lang. Ano sisihin yung crowd, pare? Hindi ko sinisisa yung crowd. Hindi, pero sabi mo crowd talaga eh. Hindi, nung gabi na mahirap kasi hindi pa ako ganun ka-experience para mag-handle ng crowd na gano'n. Tapos ikaw pa yung mag-open talaga eh. Kasi nagdo-door ka nun, kailangan matapos ka na agad eh. Walang host. Walang host si Walang nag-open nung walang nag-warm up nung crowd. Ako. Pero parang napalamig ko pa lalo. Ganon din ba nung hindi ko maalala yung nag-open ka din kay GB? Walang host? Wala. In-introduce ka lang ni Alban. Kasi si Alban nagigitaran. Kaya yung nag-propose si Sir Gibbs. Yung with laughs ba yun? Yung Till Death. Till Death was laugh. Tapos pinapunta kasi ako ni Sir Gibbs doon mag-picture. Tapos nung nandun ako, sabi niya, Rap, mag-short set ka na kaya? Sabi, dito ka na eh. Bait tapos, mabait. Tapos, nung time na yun, sabi ni Kay, hala, nakaka-pressure naman kay Raf. Gumanon si Kay. Tapos kaya ako nag-open mic. Sabi ko, watch me. Watch me. Pero, ang fun crowd yun eh. Kasi yun yung yun yung unang beses na nag-perform ako sa page show. Tapos nag-kill ako. Game yung mga tao ng gabing yun. Game silang tumawa, ganun. Kasi, yung sa experience ko naman, inakasip pa rin ng time na yun. Kasi nakapag-show na ako, iniisip, magaling na ako. Tapos pumasok ng may ego. Tapos nung time na yun, nung ko nakita, gago, hindi pa pala ako ganun ka-experience na mag-warm up ng crowd na ganito for a show. Ikaw, pre, ano yung pinakamalala mong bomba? Last week, sabi. Hindi, okay naman siya last week. Pinakamalang bomba. Hindi ko maalala. Yung umuwi kang malungkot. Wala naman kasi kahit bumamba masaya eh. Talaga? Kasi yung nabanggit nga natin dati. Kapag bumabomba ako, ang iniisip ko, ako yung mali. So kailangan ko mag-improve ganyan. Hindi yung crowd. Yung crowd talaga yun. Pero pag nag-kill, halimbawa, tumawa, sa crowd ko naman binabato na game kasi yung crowd. Parang ganun. Pero yung pinakamalalang bomba, parang hindi ko na iniisip. Pero basta pag-uwi ako, sulat na lang ulit. Gagawin pinakamalala ako yung sa most dati. Sobrang bomba. Tapos yun nga, at that time verbatim pa ako nag-stumble ako, tapos di na ako nakabalik. Tapos mid-set ko, umalis ako sa stage. Hanggang ngayon, di ko kayang panoorin yung footage. Nag-goodbye ka na lang. Ayun na lang po, set ko for tonight. Hindi nga ganun eh, pare. Walang paalam. Umalis na ako bigla. Talaga? Paano? Champ shit only. Mic drop. Tapos biglang umalis ako.
Nagpapanik na ako nun, gagi. CSO na. Panoorin kaya natin. Gusto mo panoorin natin? Ayoko, pare. One time. Ayoko, pare. Umuwi ka na kaya? Pero, Panoorin lang eh. Kala mo naman talaga. pag bomba, kailangan tanggapin mo na lang din. Ayun nga yung pare. Tulad nga nasabi ko. Yun yung inaaral ko yung yung pag-handle ng bomba. So far, okay naman. Or, I'd like to think na okay naman. Hindi, pag ang may nagsabi sa akin nito, nakalimutan ko lang sino. Pag bumabomba ka, parang give your all pa rin. Wag ka magpainda. Kasi, baka masave mo eh. Pero easier said than done. Oo. I've never done it. Hindi ko pa siya nagagawa ever. Kasi pag bumabomba ka na napapansin mo, ano ka na eh, yung energy mo mawawala na rin eh. Sumisikip na yung dibdib mo. Ang hirap mo nang ituloy sa sunod na joke. Na-try niya na yung nangyari na sa akin to. Yung yung sobrang bumabomba ako. Tapos napa-check notes talaga ako. Ano ba magandang joke? Tapos tawag dito, pinalakpakan ako para lang gumawa yung loob ko. May kilala akong ganyan pero hindi ko na siya nakikita eh. Hindi talagang bumabomba tapos nakalimutan ko yung ko. Tapos nagpalakpakan yung mga tao. Kaya mo yan. Parang nag-cheer kayo. Alam mo yung Kaya mo yan. Meron kasi mga open mic na hindi siya pang comedy talaga. Pero pinibigyan nila tayo ng time. Ganon. Meron, nung hindi pa ako Kapo ba yan? Hindi ko na binanggit yung pangalan eh. Kasi Ivan. Pero yun, doon. Ano ba, magagalit ba sila? Pag gano'n? Piling ko naman Open hindi. mic naman eh. Open mic para sa lahat ng type of Pero yun, performing arts. doon, kasi bibigyan ka nila ng same amount of time sa musicians. Holy bale, shit, dude. 15 minutes. Holy shit. Oo. Tapos, nung So time... hindi nila alam na Nato 3 Hindi. minutes lang Hindi sila- material mo. Oo. So hindi sila aware na sobrang hirap mag 15. Yung iba yung game ng music sa comedy. Oo. Tapos, kasi... Dapat tinagalan mo rin yung pagsiset up. Parang Pare. kunin mo yung guitar, tapos set up mo, tapos ibalik mo. That's my time. Ito yung tawag dito. Ito experience ko nun eh. Kasi hindi pa ako nakakapag-try nun. And then nag-mandos na ako before. Nagmantos ka na ba? Pero tawag dito, yung mga jokes ko nun pare, siguro 3 minutes setup tapos 2 minutes yung punchline. Naalala mo pa ba yung mga joke? O ginagamit mo pa ba siya? May ginagamit ka pa ba dun sa Meron akong original mo open ginagamit. mic? Yung anak. Yung tawag dito. Yung ayoko magkaroon ng anak. Kasi baka lumaking pangit. Yung ginagamit ko yun noon eh. Okay lang ba sinabi mo sa Eh, hindi pa buo eh. Hindi naman nang galing eh. Oo. Tsaka yun. Pare na, yung 15 minutes na yun, nabubuo ko yun na 5 joke lang. Yung 15 minutes? Oo. Ang haba ng Ang haba ng ko. Ito yung papanoorin ko. Na-try ko nga mag-20. Tapos nakita ko yung sarili ko parang naawa ako sa sarili. Pero may tumatawa kaya ka ba? O ginagapang mo? Ginagapang ko. Nagkaroon nun, isang beses, yung 15 minutes na yun, talagang may mga tumatawa talaga. Pero the rest, parang... May validator naman pala. Kaya pinagpatuloy mo. Pero hindi na, Hindi ka na bumbomba? hindi na bumalik. Bumabomba pa ako. Magkasama kayo ni JM dun eh, no? Oo. Pinipili mo JM. pa yan kesa sa Bigol. Bigol. Hindi, nung time na yun kasi, hindi pa ako pwede nung weekend eh. Ay, nung weekday. Weekend lang ako pwede. Kasi... May work ka? May work ako ng gabi. Panggabi ka pala dati? Oo. Doon lang sa area na yun yung office mo, yun ba? Hindi. Work from home ako nun. Malapit ka lang sa weekend ah. Pare kasi 7 to 2 a.m. yung time na nag-open mic yung weekend, parang yun yung peak hours namin. Hindi ka ba pwedeng Hindi ka pwedeng lumabas muna? Di ba? Peak hours namin yun eh. Tsaka kung malapit ako sa weekend, di ba? Pero siguro mga 20 to 30 minutes yung ko nun. Yung biyahe ko nun. Kasi magbubuk pa ang kas. Ganun. Hindi rin kaya. Naalala ko nung unemployed ka na, doon ka na nagwi-weekend eh. Oo. Kasi nilalakad mo na lang sa Tawag dito. Ang kulit nun po. Sobrang tipid ko nun. Nagdadala pa ako ng tubigan kasi wala akong pang-inom ng alak eh. May tubig naman dun Chef, naubos ko yung jug ko tapos nilalagyan ko na lang.
Ang kulit. Bumibili ng gin bilog, tapos pupunuan niyo. Para may alak. Doon pa ako nakikikain. But gusto ko i-try Nagugutom yun. na ako, open mic kaya ako. Gusto ko i-try makikain sa Saan? sa comedy. Ba't ka kasi nahihiya? Pwede naman. Nahihiya siya Hindi, ibig pumasok sabihin, dun sa Hindi ibig sabihin, hindi na ako mag-dinner sa bahay. Para tipid. Ganun ginagawa ko Parang pag Tuesday. technically, breakfast mo nga yun Oo. Makakagising mo lang. Ganun ginagawa ko pag Tuesday, pare. Hindi na ako... Papagutom ka? Oo, kasi hindi. Magla-lunch ako, di ba? Tapos di ako magme-merienda. Tapos magpe-pray na lang tayo na sana masarap ulam sa weekend mamaya. Pero okay naman. Masarap yung mga food. Oo. Lalo na pag machempuan mo yung parang sinipag ata yung chef nila. Sarap eh. May caviar, ganun. Hindi. Meron silang ginawa nun yung Yung malambot na beef, gag. Oo, pare. Sarap nun. Yung sasabi niya, 2:00 pa lang, pinapakuluan ko na yun. Oo, Pinapressure pare. ko. Tapos kaya huwag ka mahiya kumain doon kasi nagtitira ng mga pagkain eh. Pero pag machempuan mo na beef yung ulam. Ubos yun. Pero, lalo na pag yung buong manok. Oo. Ay, buong manok yung, basta manok, ang bilis maubos ng manok. Kaya, First come, first serve. kaya pag mag-open mic ako doon, tambay talaga ako sa green room. Hinihintay ko na lang yung pagkain. Pag nakakain na ako, doon ako makikihalubilo sa labas. Pag pinasok yung Tupperware, hey, ano yan? Ano ulam? The utensils, sabi mo. Kami yung mga yung mga tag dito, struggling comedians. Yung mga halata mong tayo na 1K na lang naman ng pera ng Gcash neto. Pan 2 weeks ko pa to. Oo. Ngayon, nag-aabang yun ng tapos mo, kapal pa ng mukha, magtatanong pa ako, anong ulam ate? Dapat pala agahan ka rin eh. No? Kung gusto mo kumain. May natitira naman. May natitira. Pero malas mo na lang kasi sobrang lamig na nun eh. Kasi di na namin tinatakpan niya. Sige, sa susunod. Mga alising ko pa lang. Pero ang kailangan mo munang gawin, dapat makapag-sign up ka muna. Oo. Yun muna yung pagsubok. Pwede ba, paano kung hindi ako mag-sign up tapos kakain? Ay, kain ka lang. Hindi naman nila alam na wala ka sa sa setlist. Ay, sa setlist, Sa lineup. sa lineup. Ang hirap na nga mag-sign up ngayon eh. Dati naalala ko, pwede ka pang tag dito. At least mga 30 minutes mong iwan yung sign up sheet. Pwede ka pang mag-ano eh. Ngayon, dami na yun. nalingat na ako ng nalingat na ako ng 30 seconds. Puno na. Pero inaano naman nila, di ba? Naglalagay sila ng pasobra. Ba, 15, max 15. Bigla magiging 18, 20. Pero meron kasing pre-show eh. Napupuno din yun. Pwede rin pre-show. Napupuno din yun eh. Mabilis din mapuno yun eh. Yung pre-show? Oo, pare. Pero may ginawa ko dati. Wala ako sa lineup. Pamunta ako dun. Tapos naghintay ako na may mag-back out. Meron naman. ka sa mic. Ay, sa host. Pinag-set naman ako. May mga open mic cheat codes. Yan yung hindi mo maririnig sa Cool Pals kasi sila singit lang. Ivan. Hindi sa amin Ivan, may sinasabi. Tawag dito. Nakapag set ka sa Wicked Dogs Pub? Oo, pare. Yun yung marami, no? Yung Cool Pals pa lang, nung Cool Pals. Hindi pa. Sap. Wicked. Sap na. Dami nun, sobrang dami. Parang every Tuesday at 30 lineup. Ganun. Pero parang kailangan mo rin isipin siguro yung mga nanonood, no? Pag ganun. Kasi mahaba din yung show. Yun din. Pag host ka, pag nag-host ka na, doon mo papansin yan. Mga bandang 15 comedians na may kita mo, may 10 pa. Ay, visit. Napapagod ka na. Kahit yung mga crowd na napapagod na tumawa, no? Yun isa pa. No, kapag sobrang haba ng lineup, inuubos minsan ng pag sobrang galing ng nauna. Nauubos yung tao eh. Dapat tinitignan no? Hindi pala dapat. Siguro tignan na parang movie. Kasi yung attention span ng tao between yung sa panonood ng movie 1 hour 30 to 2 hours. Dati ka nalalagpas ng 2 hours kasi pagod na yung mga tao. Panonood ng movie pag ganun. Kaya nagtanong ako nun kung kasi as much as possible, syempre mga tropa gusto ko bigyan lahat mga tig 5 minutes ganun. Pero hindi kaya kasi syempre depende may palakasan pala din natin. So ikaw host din pala ang nagde-decide kung ilang minutes. Oo. Pero ako, syempre pinaalam ko muna dun sa sa nagpapatakbo ng open mic. Okay lang ba itong ganito karami ibigay ko kay ganito ganyan. Pero hindi naman ako super experience kasi 2 beses lang naman ako nag-host eh. Hindi, pero parang least, big step na.
nag-host. Kasi ano yun parang endurance test din sa'yo. Pagod. Tsaka ano, yun nga tumayo ko ng 5 minutes sa harap ng tao, parang kung baguhan na sa akin, nakakailang na. Yung mag-host ka pa, maya't maya kang tatayo. So, sobrang laki ng exposure mo. Nakakaano din. Kapagod. Yun talaga yung takeaway ko sa pag-host ko. Nakapagod, pare. Kaya mabibilib ka na lang kay Eman no? Na pag walang host. Eman! G! Keep niya pa rin yung energy hanggang dulo. Pag umalis ka ba agad? Kailan? Nung Tuesday? After ni Julius ata. After ni Julius. Pero after ni Julius, patapos na. Patapos na din. Mapapansin mo pare, from nung una, sobrang energetic ko. Fresh pa, gano'n. Mga bandang Mapasay na. Hulas na. pang mga banda sa inyo. Nag-iisip pa ako noon, kasi alam ko nasa lineup siya. Nag-iisip, ano kaya magandang intro kay CS? Gano'n. Tapos nung mga bandang dulo ka, diba? Sabi na lang, isa sa mga hardworking open micers. Hindi, sabi mo isa sa mga paborito kong drug addict. Kasi wala na akong maisip, hindi na gumagana yung utak ko. Sige, drug addict na lang. Naka-dreadlocks eh. Naalala ko dati si Diana, nag-host siya. Tapos, sa line-up, may pangalan ng comedian. Tapos yung banter niya, naka-excel. Nag-ready talaga. Sabi ko, stigo. Si Miss D, parang nakita ko na organize siya sa niya. Kasi may kinuwento siya dati sa Lady Bosses na yung set niya, yung date, yung kung nag-kill, ganun. Meron siyang Excel. Talaga? Yung joke, ganun. Siguro date ng open graph yun, tapos gumaganon. Date ng open mic, kung anong set niya, kung nag-kill, kung... pati yung shows, nandun may Excel, organized din. Pero kung makikita mo siya before mag-open mic, sobrang organized niya na talaga. Tayo diba notebook, siya may sketchpad. Alam mo ang tawag doon? Ok-ok. Ok-ok. Obsessive compulsive. Pero kill naman eh. Okay. Kaya sinabi niya. Masisisi mo ba kung nag-stick siya sa ganun, diba? Kasi din naman, ako sobrang organized ko rin. Halimbawa sa pag-tatrack ng jokes, ganun, sa pagsusulat. Parang in a way, Excel din, ganun. Ako, siguro naiintindihan ko si D na ganun. Parang, nung nakita ko yun, parang feeling ko gagawin ko rin yun, sobrang magpe-prepare ako. Kasi, ng bagal ko mag-isip pare. Hindi ako pwede mag-improv. Kasi may siguro kailangan niya akong bigyan ng 15 seconds bago makasagot. Wait lang guys. That's my set back to our host, Raf Baltasar. Wait. Wag yun ba? Ano yung best room ng open mic para sa inyo? Most siguro. Kasi gusto ko na sa Black Lamesa. Nakapag-try ka ba sa Black Lamesa? Hindi pa. Ganun din eh. Parang vibe niya most. Madilim, low ceiling, ganun. Mas maliit lang. Okay din. Meron pa ba? Meron pa. Ano ba? Ako Wicked Dogs na yata pag Kasi doon ako, sobrang dami kong times na nandun. Yun lang naman ang pinag-ano ko eh. Yun yung home open mic room mo. Ayun, iniisip ko din, sasampa kayo sa ibang stage? Nararamdaman nyo ba kasi sa Wicked Dogs parang komportable na akong umakyat doon. Samba. Black Lamesa din, medyo komportable na. Basta sa mga Pero kung tingin ko babalik ako sa Mo's, parang hindi ako komportable pa sa stage doon. May ganun ba kayo? Pag bagong stage, iba yung ready na kayo agad? Feeling ko magkikila. Wala ko na-feel na ganyan. Parang, wala. Kahit kapag bagong room. Di ko sabi, matagal na hindi nagbabagong room eh. Napalagi ka bang Wicked? Tsaka Mo's? Kaya Cinema 76. Tama. Yung Cinema 76 na ako din eh. Yung mic kasi talaga pawala-wala yung sound. Ang sarap sakalin na lang eh. Tapos may direction para makapagsalita ka maayos. Kailangan may angle. Bad trip Kaya pag magbabag ka ganun, tataas. Bad trip nga nun pare. Kasi, sa punchline. Diba, ayun. Tawag dito, sobrang ganda na ng setup mo. Tapos bigla ng punchline, bigla namatay yung mic. Visit. Kung may kasalanan talaga nun si Teneshi Kenshi, yung ba pangalan na? Si Sherwin. Bakit? May mic drop niya. Totoo? Part ng beat niya. Saan yan? Dapat bibitaw, mic drop niya, sasaluhin niya, hindi niya nasalo. Ano niya yun, tawag dito? Kaya pala hindi na siya nag-open mic. Madalas. Ano pa naman yun? Naalala ko kasi binounce sa amin yung beat niya na yun. Sabi ko, basta masalo mo. Hindi, syempre saluhin ko. Tsaka mamahaling mic yun eh.
Oo pa. Sure yata Sure yun. yun. Sure ba yun? Hindi ko alam. O sure. Dapat kasi audio technica na lang tawag nila. Ito, audio technica ata sa most yung mic. Ganun ba yung mic doon? Hindi ko maalala. Pero maganda yung sa ano ngayon, sa Wicked, yung bago. Sure ba tawag Ganda, doon? no? Sure. Sure lang bigas ni. Sure. Sure. Okay. Sure, pare. Sure. Sure yan, pre. Pero yun, no? Astig yung dati nag-open mic kami ni Marvin. Gusto ko lang, sumegway lang ako kasi gusto kong pag-usapan to eh. Ang dami ni Marvin sa ano. Paalala nyo nga mamaya, may sasabihin akong joke ni Marvin. Na tawan-tawa ako. Pero sige, nag-open mic kami sa Mandos, tapos andun si Salome Salvi. Tapos nung dumaan siya, Talaga? andun siya. Magkakakilala ata sila nila Israel eh. Tapos dumaan, tapos hindi ko siya kilala. Tapos sabi ni Marvin, kilala ko yan. Gumano siya. Pero maganda siya, no? Maganda siya sa personal. Hindi siya pangit. Hindi, ano kasi, parang, nagpunta siya ng show ni Nonong. Talaga. Comedy fan siya. Matalino yung taong yun eh. Tapos, ang lit ng mukha niya. Maliit. No, malit lang Ay, mukha niya. ngayon Doon ako maganda sa baba. Maliit mo. Hindi ko lang gusto yung hairstyle niya. Bakit? Parang hindi bagay sa kanya. parang lesbian, ganun. Hindi naman. Parang hindi lang talaga bagay. Anong bagay ba ka sa kanya? Kung tatanungin. Feeling ko bobcat pa. Hanggang dito lang. Akala ko ayaw mo yung short pagka-short hair. Hindi lang bagay sa kanya talaga. Sorry Ha? Huwag ka mag-sorry pa. Rated PSG nga eh. Pero, Pare-pare. Paano ako ng bold niya? Apot. Alam mo ba, nag-Viva Max na yun eh. Salve. Oo. Sabi nga, don't hate the art. Don't hate the artist. Ano ba yan? Ewan ko. Kaya mo na yung maray. Okay ka na, chong. Tapos kaya ako napasok yun kasi, di ba sabi mo ikaw, ang dami mo nakakakwentuhan sa wrestling. Tapos nung merong isang open mic natin sa Cinema 76, meron pala tayong common denominator, pare. Ano yun? Yun yung rason kung ba't ako nandito ngayon. Yung pala yung pinagandaan mo. Ano ba yun? Gusto ko lang pag-isapan na pareho pala kami ng type of porn na pinapanood niya. Kaya mo ba sabihin ko ano yung mga homemade pa. Yung mga amateur ganun. Yung yung mga kasambahay na Torjak ni actually. Yung mga ganyan yung title eh. Hindi kasi dati nag-umpisa ako sa porn na dati nung elementary high school ako, ang trip kong porn yung mga MILFs ganun. Ewan ko bakit siguro malaki yung ganun. Basta yung ewan ko, mommy issues ba to? Hindi, joke lang. Wala akong mommy issues mo. Comedy podcast to eh. Comedy. Tapos tapos overtime, ayun nga, parang sobrang dami ng production na porn. Parang alam mo na fake na yung mga fake orgasm, exage yung pag-ungol. Hindi ka talaga pwede maging fan na wrestling na. Ayaw mo sa scripted. Tapos, tama na. Tapos, para yung nagkaroon na ng mga Pinay flicks. UGs pa yun dati. Yung Pilipina talaga, yun yung gusto ko. Hindi, meron na rin kanya sa UGs dati. Oo. Hindi pa ako umabot sa dulo ng UGs. Hindi, basta first page na ako palagi. Hindi, dati pag nag-UGs ako, sinesearch ko lang talaga Pinay. Tapos may mga na doon, yung mga classic, sila Wally, gano'n. Yung mga scandal pa noon, wala pa yung mga homemade. Feeling ko alam mo itong scandal na to eh. Alam ko yan. Tag dito gusto ko lang i-preface pala. Naaawa ako na kumakalat yung scandal nila, okay? Ethically wrong siya, pero kasi kumalat na siya. So. Yun ba yan? Sige, pag-usapan natin ethics ng yung kay Wally. Kasi mga porn na kumakalat, yung mga naglilik na mga porn. Alam mo yun, parang pag tinitignan ko, parang pagda-download ng mga pirated na movies, ganun. Hindi naman ikaw yung upload, nakiki ka lang, seed. Kumbaga, audience ka lang talaga. Wala ka talagang kasalanan kasi walang kasalanan yung nanonood yung nag-upload yung may kasalanan. Pero alam mo, hindi mo naman alam baka in-upload talaga nila. Sa mga nag-share. Saan kasi? Kung kumalat tapos hindi ko yung nagpakalat, sorry. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, ang ganda. Okay. Maganda pare. Kasi alam mo, nagmamahalan sila. Yun yung appeal sa akin. Kasi yung naalala ko yung pinagkakwentuhan namin. Kasi yun na yung namin, communication namin. Nagsasend na kami bold. Ginawa niyong memes yung 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 bold. Weird nga kasi di ko, syempre,
Alam ko naman kung paano mo nakita yun eh. Alam ko anong ginagawa mo. Nung kung nakita mo yun. Hindi, wala na lang pake. At alam mo rin kung ano gagawin ko sa mga video na yun eh. Wala ka na lang din Ilalagay mo sa recycle bin, pare. Pero maganda ka kasi. Kwento ko yung kwento mo sa akin, yung sabi mo na kaya gusto mo. Ito yung tumatak sa akin eh. Nag sila. Alam mong couple. Tapos, nagbabakbakan sila, pare. Tapos, biglang kinis ng lalaki. Love you. I love you. Ito na lang, kalig. Alam mong, dalang-dala ka na. Oo, kasi natatawa ako. Kasi, pagka connoisseur ka ng ganyan klase. Dahil pag madalas ka manood ng ganyan, alam mo na meron silang switch na parang tinatry nila yung best nila na kunwari pornstar tayo. May performance talaga. Tapos after labasan ng lalaki, biglang babalik sila sa pagiging couple na hindi nila alam na nagre-record sila. So, parang, okay ka lang ba, baby? So, parang, Gang. lambing. Yan ang gusto ko. Yun yung ang inspiration ko para maging matinong boyfriend, diba? No? Nakatulong ba yun? Tingin niyo yung pag-record ng video? ng video. Oo, Sa kasi relationship. relationship, ewan ko pare Hindi, pero yung bakit nila ginagawa yun? For lang siguro, nag-uumpisa lang naman yun for their eyes only. Pero lang. For the thrill. Tapos, para makita nila kung gaano sila kagaling, ganun. Siguro dahil hindi sila palagi magkasama, yung kasi mga karamihan ng mga yun, young adult, gano'n. Hindi madalas magkita. So, pamotel-motel lang sila, gano'n. Tapos siguro, kasi sinearch ko yun, minsan na-bother ako, sinearch ko sa Reddit, kung sino man yung, anong feeling na mag-leak. Parang nag-leak yung video namin ng boyfriend ko. Tapos may mga nag-comment na sinasabi nila, ako rin, palipasin mo lang, gano'n. Give it time, lahat naman. Kumbaga, time heals all wounds nga talaga. Kahit na makakalipas. Pero, alam mo yun, umalis ka na sa social media kasi puputaktin ka ng mga manyakis, gano'n. Doon ako naawa. Pero, tawag dito, buti na lang, hindi ako nakaka-encounter ng scandal na fresh pa. Never akong pabulong naman ng link, gano'n. Hindi ako manghihinging. Iniintay ko na lang na, kumbaga... Na mag-message ako. Hindi. Eto, kumbaga... Iniintay yung message ni Rock. Kumbaga, di ba, may bagong movie sa sine. Hindi ako manonood ng pirated. Iintayin ko lumabas sa DVD. Iintayin mo magkaroon ng 4K sa Pirate Bay. Never akong manghihingi ng link. Iintayin ko na lumabas yan sa Pinayflix. Para may malupit na title na rin. Paano pag hindi lumabas? Di pare, hindi naman ako ganun kalibog na hanapin. So hindi ka naman, hindi ka hayok na. Kasi ang daming ganun sa Sir, pabulong. Kahit hindi ka kilala, iko-comment nila, Sir, pabulong ng link. Ganun. Viewer lang naman tayo. Viewer. Never sumagi sa isip ko na mag-comment. Ganun. Yung name, or yung at ganun. Pero alam mo ba, minsan pagka, di ba, nangyari na ba sa inyo to? Yung may napapanood kang bold na parang, hindi ito yun eh. Yung hindi ito yun, yung makakapagtapos sa akin. Tapos parang naghahanap ako nung hanggang sa nag-scroll down na ako sa comments. Tapos yung comments pare, sobrang engaging. Hindi siya manyak na tawag dito. Naalala mo yung pinagkwentuhan natin na yung hindi natapos yung babae. Ay, yung yung pumalo sa unan, yung gumalan. May yung comments sabi niya pare, you came? Gumanon, tapos, you come? Yes, babe. Tapos yung itsura niya gumanon. Visit siya. Pero meron nun pare. Nagkikringe ako pag napapanood ko yun. Talaga itsura niya bitin. Pero meron nun pare, binasa ko yung comments. Yung iisipin mo na mga comments, di ba na parang, kung ako yan, takay na natapos. Hindi ganun. May mga nagbibigay ng tips dun sa lalaki. Na parang, naging salamat, Doc. Ganun. Dapat kasi, hindi mo binibilisan agad. Kasi pag binilisan mo, dapat intindihin mo rin yung putang ina. Dapat nagpa-foreplay ka. Papa Jack, puta. Naging Papa Jack eh. Pero syempre, meron pa rin yung mga tawag dito, yung mga nagsasabi na kung ako yan, takinan nilabasan yan. Kala mo naman talaga. Alam mo pare, pinaka natutuwa ako na comment sa mga bold. Yung looking for sex,
at Pampanga. Sa mga Reddit, yung mga ganun, no? Oo. Na-try ka na actually. PH Gone Wild, mga ganun. Na-try ka na sa Reddit, Maganap. Mag-comment. May pumansin. Oh. Nahanapin ba yung mga parang alamin ba yung itsura mo, ganun? Hindi, merong subreddit kasi na para dyan. Siya, tag dito, PHR4R. Alam mo yun? Hindi. Nakikita ko yun. HR4. Meron doon. Ano yun eh? Admin yun eh. Admin. Bot ako nun eh. Bot. Pero doon, parang yun yung classified ads ng paghahanap ng Hook up. Oo, kaya minsan gusto mo lang ng ka-date, gano'n. Nagiging dating app na rin siya. Talaga? Naghahanap ka lang ng classified ads. Sumagot ako sa isang classified ad. G, no? Classified. Okay. Tapos sabi ko, parang, yun, after a month, nagkita kami. Tapos, Girlfriend siya ngayon. Nag-redditan sila. Hindi yun. Hindi ko. Baka di ko na iparinig sa kanya ng episode na to, no? Huwag na pare. Pero yun nga, yung mga, yung sa mga amateur porn niya, yung mga, yung katulad ng mga sinasend ko sa'yo, talagang talagang may human na, May ang ganda kasi may, parang nakikita mo minsan yung sarili mo sa kanila eh. Oo, Kasi, may, hindi sobrang laki yung edits, gano'n. Parang, nakaka-relate ka talaga. Kasi pag nanonood ka ng porn, putang laki naman yung 12 inches, ang gagawin mo dyan? Hindi, tsaka yun nga pare, nabanggit mo kanina. Pag sa porn, parang hindi natural eh. Parang hindi mo, hindi rin siya magandang ehemplo. Kasi pag nanood ka ng, kung wala kang experience, tapos nanood ka ng porn, siisipin mo, ganyan kumantot. Diba? Pero hindi. Diba? Pero bubuhati mo sa air eh. Pwede ba yun? Isipin mo, kaya mo yun. Pala, pag nandun ka na, nangalay ka agad, diba? Isa rin yan sa sa parang, kung saan ko nabasa yun. Yung pag nanonood ng porn na hindi naman siya, hindi yun yung reality. Kaya dumadami yung dumadami yung mga hayok na hayok. Porn addict ba? Ang addict din kasi yung masturbation, alam mo yun, yung may mga tao na hindi na nila kaya makipag-sex sa totoo kasi sobrang na sila, sobrang addict na sila sa porn, yun na lang yung nagpapa-araw sa kanila, yung porn. Kaya hindi rin maganda, pero alam mo yun. Hindi virgin parang alam mo yung, pwede rin siguro. Siguro may sense ka. Ay, no. Sarap mag-porn, no, pare? Yeah. Pero maganda kasi, yun nga, may human part eh. Parang iisipin mo. Lalo na meron yung meron akong napanood, lumalabas yung titi. Tapos parang hirap na hirap yung lalaki na parang lumalabas. Teka. May bloopers ang buhay. Pare. Tapos, alam mo maganda, by the end, nahanapan nila ng paraan eh. Ano? Parang kasi nga lumalabas. Cowgirl na lang. Hindi, kasi diba naka-doggy. Parang paangat ata yung kurba ng titi. Hindi gumagano. Tapos, parang nangyari, parang dumapa na lang yung girl para paganon niya. Ayun, pare, ang astig din ng mga ng mga, kaya gusto ko rin yung ang tawag din, yung dirty talking. Tanong napaka-Pilipino kasi, sige, pag-igilan mo, gumagano. Tawag dito, hindi mo kasi, ako pare proud Pinoy, pero hindi ko iniisip na sexy yung Pinoy language eh. Hindi nga, parang tigas nga masyado. Pero pag sila yung gumagamit, meron yung parang, kantutin mo pa ako. Parang, tangina, sexy. Baby, please come inside. Ang di ko in-expect na magiging hot para sa akin, yung putok, yung word na putok. Pero nung narinig ko, tangina, putokan mo ako sa love ko. Hot pare, hot. Ang kulit pinagpawisan ako sa pinag-usapan natin. Yun yung tinanong-tanong mo pa ako about comedy kanina. Alam ko mapuputok eventually. Kaya nung sa sino mga sabi ko, mag-guess ka kaya pag-usapan natin. Ayun nga. Tapos malay ko ba ako yung unang kukunin yun. Pero napaka-plastic naman na hindi natin pag-uusapan. Nanonood. Common denominator. Pag nagsisend ka ng virtue signal, ba't nyo pinag-uusapan yung porn? Tawag dito. Aminado naman ako na
may part doon na ethically mali. Pero, tigas ng titi ko eh. Pag nagsa-search ba kayo sa porn, di ba, sa Pinay, hanggang saan page ka umaabot para makahanap ng tingin mong okay. Natatapos na yung credits. Kasi may mga ganun eh, pag page 1, parang wala kang type dito, page 2. Hindi pare, pwede ka naman sa Pinay Flix category. Tapos punta ka sa couple. Ayun, ganun. Tapos, nakakaabot, anong page 1 nakakita na kaya agad? Or gano'n kayo, mamili ng porn, kayo katagal pumili? Pinakamalayo na inabot ko, page 22. Ba't alam mo? Kasi, tinigil ko eh. Kasi kanina lang yun eh. Nawalan ako ng gana eh. Parang, ayoko na. Ayun din. Matutulog na lang ako. Ay, napagod ka kakahanap. Alam mo yung tawag dito. Kasi, pag manonood ka kaya ka lang nang pupunta na site na yun kasi gusto mo mag-jackal, diba? Tapos Ay, hindi. Gusto ko lang mag-meditate. Hindi yun, tigas gusto ko malaman yung willpower ko. Diba? Tigas mo na. Tapos yung sobrang tagal mo na maghintay, yung lumambot na. Kaya natulog na ako. Yun yung kaya totoo yung erectile dysfunction. Yung kakanood mo ng porn. Pag, tulad yung sabi ko kanina. Pag real sex na, hirap na yung mga taong ganun, yung addict na addict sa porn. Kasi na-desensitize ka na, doon ka na lang tinitigas. Yun na lang. Hindi na real sex, ganun. Kaya maganda pag yung homemade pare. Kasi yun yung totoo. Porn is porn. Tag dito. Tsaka, sige, tuloy mo. Mas maganda talaga pag ganun. Lalo na nung kilala mo si AJ Ramos. Parang college pa ako nun. AJ Ramos. High school pa ako nun. Yun yung nasa lista? Yun ba yan? Tapos ulitin. Ano ba yun? Athlete ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko maalala. Kaya sigat? Pero, ulit, aminin ko. Biblip ko na lang yung pangalan. Ethically Ivan, wrong pakiblip yung pangalan. Ethically wrong. Pero kasi pare, sobrang sweet nilang mag-show. No? Kaya ba? Ang ganda pa niya. Sobrang nila pare, tawag dito. Inuuna niya yung sobrang giver niya. Hindi siya, Si AJ ba ay lalaki o babae? Lalaki. Tapos yung babae. Ay, babae alam mo yung sinasabi ko AJ Ramos? Yung nasa isip ko babae yung pangalan. Alam ko yung pangalan ng babae. Kaya wag na natin i-blip yung AJ Ramos. Okay na pala yun, pare. Pero yun yung sa kanila. Ang sweet, pare. As in, inuuna niya yung sarap nung babae. Mali na kumalat, pero parang kitang-kita mo na nagmamahalan sila talaga. Pag pag nag-leak, no, yung sa hacker, ganun, nakuha niya. Ano yun, binablock mo, ikakalat ka to, magbibigay ka ng isang Bitcoin, gano'n. Hindi ko alam tawag dito. Hindi natin malaman kasi di naman tayo nagpapakalat. Meron may mga ganyan sa Tulfo. Na nagbablockmail. Pero may nahuli na ba ever? Pili ko naman meron. Meron na. Ay, nagkalat? Hacker ba? Hindi, yung nagkalat? Halimbawa, kasi dati na ako na ransomware na ako dati sa PC. Alam mo kung saan ka napupunta. Tapos, nakabol mo yung click ka ng click ka nun. Tapos makikita mo, hindi mo na mabuksan yung mga apps. Tapos merong message sa gusto mo makuha yung mga apps. Sabi ko, laking pasasalamat ko, wala akong mga wala kami mga homemade mo. Kasi hindi naman talaga namin ginagawa eh. Kasi kung meron, nakalat yun. Siguro, pag nag-scroll ako sa Pinay, parang alam ko yung mukha na to. Ako to. Pero yun, may nahuli na nga. Pero feeling ko pag ako na ganyan, tapos hindi pinakalat, ma-offend ako. Hindi ba ako hot? Kaya din makalat. Pangontralibog. Pero honestly, yung victim dito yung babae, no? Kasi yung lalaki, wala silang pakitin sa lalaki. Yung babae, nasa Asia kasi tayo, masyado tayo yung pag kami ganyan na kumalat, yung pangalan ng babae, yung tinatanong palagi. No? Tawag dito. Bira lang yun Yung kay Wally siya kay Chito lang yung grabe naman kasi, icon naman. Hindi, pero tawag yung kala Hayden ko, diba? Scandal ni Katrina lang. Diba? Kaya mas... Tapos idol pa ang tawag dun sa mga lalaki. No? idol pa yung tawag sa mga lalaki. Samantalang yung babae, down na down. Yan sa babae, Lodi Cakes. Kaya buti tayo jakol-jakol lang, diba? Hindi tayo nag-engage sa toxic culture na yun. Nood lang. Gusto ko na sinasave mo pa yung natin. Alam ko mali Ayun, mali ba? Nakakailang minutes na tayo. Pahinga muna tayo. Lagpas na nga Sorry. Papahinga muna tayo ba? Again, ito nga, si Dex Conja pare. Meron ka bang gustong i-promote na show? Promote. Wala.
makuha. Hintay-hintay lang. And, Dex on IG, pare. Ayun. Ano? Dex. Dex. Tatlong Dex. Tapos, 2 _ Again, pare, ito nga palang Norem Podcast kung saan hindi naman kami madamot sa mga sangasangang kwentuhan. Kaya sa amateur porn. Kaya kung alaws kayo, Norem kami.